Nanawagan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Git nila kung hindi mapapanagot ang mga menor de edad, dapat itong pagbayaran ng mga magulang. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo. Hindi na matutupad pa ng 14 anyos na si Aisha Dazo ang kanyang pangarap na maging pulis. Si Aisha ay isa sa 3 grade 10 students na nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School. Anamon lang sir ring papanawagan ito matagan nostisya namon anak kay di na tumabapaligid kinabuhi. Samantala, nananawagan na rin ng hustisya ang pamilya ng isa pang biktima na si Chris Lawrence Fabian. Galit at labis na nasasaktan ng mga magulang sa sinapit ng kanilang anak. Si Fabian ang estudyanteng pinigilan ang pagpasok ng gunmen sa isang silid-aralan upang hindi na dumami pa ang mabiktima ng pamamaril. Kung hindi po kayang panagutin ng bata, ang mga magulang po. Bakit? Kasi po, sila po yung dahilan kung bakit natutong baril. Samantala, patuloy namang nakatutok ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Kinumpirma mismo ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, Police Regional Office 8, na pagmamayari ng kanyang tiyahin na isa ring pulis ang ginamit na baril ng isang suspect. Sa ngayon, hindi pa naman kinumpirma ng pulis ang mga nagkakalat na information sa social media ukol sa plinano ang pagsagawa ng naturang shooting incident. And nakaschedule po ang psychological first aid para po habugos nga population ng San Jose National High School nga provide an team of psychological first aiders ang team is composed of the SWD, social workers, and Red Cross, and aton po EVSU, and other organizations nga nag-volunteer. Wala pa rin opisyal na pahayag ang DSWD hinggil sa magiging aksyon nito sa mga suspect dahil ang mga ito ay pawang minor de edad at patuloy pang sumasailalim sa investigasyon ng mga otoridad. Ongoing po ang determination of discernment, and it will be conducted by our CSWDO of Tacloban City kung nakadiin hira. Bilang tugon upang maiwasan ang kahilintulad na insidente, mahigpit na ipinatutupad ng pamahalaang lungsod ng Tacloban ang curfew para sa mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pinaigting rin ang police visibility at security measures. Kanina, personal na bumisita sa paaralan si Department of Education Secretary Sunny Angara. Tiniyak ng kalihim na nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na otoridad at mga eksperto upang matulungan ang mga mag-aaral, guro at mga magulang na naapektuhan ng trahedya. Talagang parang magulang na tayo rito at saka kinakamusta natin at dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata. We just have to understand the kids better siguro and then try to also regulate some of the harmful behavior. Bukod sa pagbisita sa paaralan, nagtungo rin si Angara kasama ang iba pang opisyal ng DepEd sa mga hospital upang kumustahin ang kalagayan ng mga sugatan. Dumalaw rin sila sa mga pamilya ng mga nasawi upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at magbigay ng agarang tulong sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.